Napigil hininga ang mga tagpo ng harangin ng China Coast Guard ang mga sundalong Pinoy habang nasa resupply mission sa BRP Sierra Madre o ang lumang barkong nakasadsad sa may Ayungin Shoal na nagsisilbing outpost ng mga sundalong Pilipino. Binangga, ginitgit, at binutas pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Yung palakol, palo ng patuloy ng bato. Naputulan pa ng daliri ang isa sa ating mga sundalo. Wala. Lapitan nyo kagad yung lapitan nyo kagad Ito ay para drop. Gitgitan, Nalakas na sila. Ako, habulan, kapagkain nata. at halos magbanggaan sa gitna rin ng Ayungin Shoal. Matapos agawin ng China Coast Guard ang food supply para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre. Nalakas na sila. Ako, sa bahura, papagkain kayo. Bahura lang kayo, bahura. Sa bahura. At nang bakuhan na ng China Coast Guard ang mga food supply, itinapon pa nila ito sa dagat. At hindi na napakinabangan pa. Nito lang May 19, nagpatuloy ang pangaharas ng China Coast Guard sa mga sundalong Pilipino. Patras na. Sa videong ito, makikita ang pagbangga ng China Coast Guard sa rubber boat ng Philippine Coast Guard sa kalagitnaan ng isang medical evacuation mission. Kinakailangan kasing respondihan ng isang sundalong may sakit sa BRP Sierra Madre. Nag-dangerous maneuver din ang malalaki nilang barko sa kalagitnaan ng pagsagip sa Pinoy na sundalo. Nito lang Lunes, June 17, habang nagsasagawa ng resupply mission ng Armed Forces of the Philippines o AFP sa Ayungin Shoal para sa mga sundalong nakadestino sa BRP Sierra Madre na 120 nautical miles ang layo mula sa Zambales, pasok sa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng Pilipinas. Naging agresibo ang China Coast Guard. Hinarang at hinalian nila ang inflatable boats ng Pilipinas at naglabas ng itak at palakol. Maririnig din ang alingaw-ngaw ng kanilang sirena na nakagugulo sa komunikasyon ng ating mga sundalo. Habang sa isa pang inflatable boat na sakay ang ibang sundalong Pilipino, nagsaboy naman ng tear gas ang China Coast Guard. At sa isang video, makikita na pinagtataga at binutas pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng mga sundalong Pilipino. Sa satellite footage na ito, makikita naman kung paano ginit-git ng China Coast Guard ang sasakyang pandagat ng Pilipinas. Pitong Pilipinong sundalo ang nasaktan, kabilang ang isang sundalo na naputulan ng daliri sa gitna ng engkwentro. Bago matapos ang tensyon, binangga pa ng China Coast Guard ang inflatable boat ng Pilipinas. Matapos ang naging insidente, inilabas ng AFP ang mga larawang kuha ng mga sundalong Pilipino. Makikita ang isang cellphone at ang windshield communications at navigational equipment na sadya raw binasag ng China Coast Guard matapos ang puwersahang pagtow sa RHIB ng mga sundalong Pilipino. Butas din ang isang inflatable boat. Parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yun. Yung ating abide by the rules, guided by the rules of engagement, yung ating approach is above board. I call them a band of barbarians. And in the first place, they have no right to wear the uniform. Coast Guardsmen
are supposed to be responsible for safety of life at sea, where actions endanger life at sea. Other than, we should now be very careful in looking at what China is doing in the West Philippine Sea because it will also be done to them. In fact, it's already being done. Sa statement na inilabas naman ng China, Pilipinas daw ang nagbangga ng Chinese ships habang nagdadala ng building materials at armas sa Ayungin Shoal. Ipinunto rin ng China ang pambubuhos ng tubig at pambabato raw ng mga Pilipinong sundalo sa kanila dahilan para mas lumala raw ang tensyon at naglagay raw sa kanila sa peligro. Nito lang May 19, nag-airdrop ng food supplies ang Philippine Army para sa mga sundalong nakaposte sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang pag-airdrop lang ang tanging paraan para mapadalhan ng pagkain at iba pang mahahalagang supplies ang mga sundalong naka-assign dito. Pero nang mahulog sa dagat ang ilan sa food supplies, sumugod ang ilang rubber boats ng China Coast Guard para agawin ito. Wala. Lapitan nyo agad yung lapitan nyo agad Kinuha nila yung para drop. yung item agad, lapitan nyo yung item. Naghabulan ng dalawang rubber boats ng Pilipinas at dalawang mas malaking rubber boats ng China. Naku, mabangga yata. Nang makita na supplies at pagkain ng laman ng mga ipinapadalang package sa BRP Sierra Madre, itinapon ng China Coast Guard ang mga package sa dagat. Na-recover pa ng AFP ang ilan sa idine-deliver na items, pero karamihan sa mga ito lumubog na at hindi na mapakikinabangan pa. Makahulog sir ba? Huwag nyo ipagawa. They were trespassing into our exclusive economic zone. They interfered in a legal operational resupply mission. Their narratives is that they do the blocking because of construction materials. They have zero common sense. Giyit ng Armed Forces of the Philippines o AFP, ang China Coast Guard ang unang lumapit sa BRP Sierra Madre. At wala rin daw katotohanan ng ipinapakalat na impormasyon ng China na nanutok ng baril ang mga Pilipinong sundalo sa kanilang mga Coast Guard. Binabas lang nila just to get ready in case something happens na dahil napakalapit na no. Kinuha nila yung para drop. Hindi lang mga supply ang pinupuntirya ng China Coast Guard. Patras na. Hinarang at binangga din ng China Coast Guard ang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy na nagsasagawa ng medical evacuation para sa isang sundalong naka-duty sa BRP Sierra Madre na may sakit noon. Ayon sa Philippine Coast Guard, excessive deployment ang ginawa ng China nang maglabas ito ng dalawang Coast Guard vessels, dalawang maliit na bangka at dalawang rubber boat laban sa nag-iisang inflatable boat ng Philippine Navy. Dahil sa insidente, kinabukasan na raw nadala ang may sakit na sundalo sa ospital sa Palawan. If there was an incident that ended up killing a Filipino serviceman, that would certainly increase the level of response. And if a Filipino citizen is killed by a willful act, that is what we define as an act of war.